Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken, and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is? I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically, we were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, tayo po ay merong entitlement sa 200... Again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. I'm without conceding that there is no definition because we believe it has been properly defined. Yes, for the indulgence of our colleagues who were not here at the 19th Congress, namely Senator Pangilinan, yourself, Mr. Senate President Pro Tempore, the Senate President, and Senator Marcoleta. We had a long discussion on the floor approving the baseline, Philippine Baseline Maritime Zones Act. Dalawang batas yung pinasa ni Senator Tolentino, who was also the majority leader at the time. And I can clearly recall he would always perform his explanation on the middle podium with a blackboard, whiteboard rather, with a map. Pinapakita niya, pure like a teacher, like a professor, showing the map of the Philippines and what it covers. So meron na po tayong approved and signed by the President a Republic Act on these two measures. It was the Philippine Baseline Law and the Philippine Archipelagic Sea Lanes. So maybe the two gentlemen can look into these two laws to see the exact coordinates that we approved as a law. As laws. This is Republic Act number 12065 and 12064. With the permission of the three gentlemen, the Senate President is recognized. With the permission of gentlemen, because this will be an interjection, just not really to join the conundrum, but Mr. President,
I ask a question. Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9-dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline, 10-dash line na. Oh, may coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano maangkinin kanila eh. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Meron pong mga inilatag doon si Senador Marcoleta, like patungkol doon sa meron ba tayong coordinates, ganun. Coordinates, yeah. Meron siyang nabanggit, tapos meron siyang ipinakita din na mapa na kinikilala ng buong mundo. Tayo lang kasi yung nakakaalam po doon. Tayo lang yung may batas patungkol po doon sa West Philippine Sea. Meron siyang sinasabi na kailangan kasi doon, kaya nga nababansagan siya na pro-China daw, pero ang sa kanya naman gusto niyang palakasin yung claim natin kung meron ba tayong ganito para yun yung ating kasi ito yung mga requirements. Tama po ba, Prof? Oh, magandang tanong mo kasi inaano nila si Kong Marcoleta eh, binabansagan nila na pro-China, which is actually, to be a friend of a country like China is not necessarily being pro that country, or let us say specifically in this case is China. No, being friend is okay. That's why we have what you call diplomacy. Ano ang gamit ng Department of Foreign Affairs kung hindi marunong makipagkaibigan ang mga Pilipino sa ibang bansa? Would you call that pro-China if you are a friend of China? Of course, it's wrong connotation. Ginagamit lang yan ng mga pro-Americans na sila talaga as in, at mahirap na magsalita. But going back to kung hindi ka gusto makipagkaibigan sa ibang bansa, i-demolish mo yung DFA. So what's the point of having a DFA if you don't want to have friends with other countries, especially with a superpower? Di ba? Ano bang klaseng logic yan? Para lang yan sa mga, yung kokote, hindi mo maintindihan kung nasaan. But in any case, going back to Kong Marcoleta, ito, magpo-post ako ngayong gabi para i-clarify ito, at may nagsalita din na nagbibida-bida na feeling niya, alam niya, which is in fact hindi, at mali siya doon. Pero mamaya, after the interview, i-share ko din sa inyo. Pero just to support Senator Marcoleta, thus far, there is no record whatsoever at the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. And I will also make a post about this later. Kasi inaayos ko pa sinusulat ko pa yung commentary on this para makita. And I will also put in that post sa Facebook ko yung link at saka some evidence na wala tayo, and then what we have actually done. Okay, yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far, or sa UN Secretary General na coordinates. Walang ganon. So that is misinformation. And later i-reinforce ko yan sa FB post ko. Pag sinabi mong maritime zones, yan ay yung EEZ, yan ang contiguous zone at saka yung continental shelf. Only ang nilagay lang natin, ang nasubmit lang, is the baseline has been deposited. It's ibig sabihin yung baseline. However, when you say deposited o submission and recognition are two different things. Hindi ibig sabihin na sinubmit mo yung baseline mo or nagsubmit ka, in that sense na recognize na siya. No, that is not true. Nag-deposit ka. The recognition is another story. Just to make it sure. But I'll explain more later kasi ang hirap dito nga explain, Mark, kasi napaka-technical din niya, to be very honest. Kahit nga ako, paulit-ulit ko munang tinitignan, binabasa, iniintindi before mo siya ma-digest. Kaya nga ang hirap ng debate na to kasi hindi naman siya ganun kadaling maintindihan ng mga Pilipino eh. So kaya nga hindi ko maintindihan ang mga senador natin. Why do they have to talk about this? Why do they ask the DFA to explain these things? Kasi trabaho ng DFA ito eh. Hindi naman trabaho ito ng mga ng mga politiko.
to yun. Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala namang yung pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. Opo. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Okay. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. You know? Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweed, yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 Nautical miles from the baseline. Okay. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Oo. Kasi hasta talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 Nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights na kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Opo. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine ng ating mga batas. Tama. Mula yun doon sa Presidential Decree 1596. 1596. At later on, inamyenda ng konti yan. Ito yung batas natin na ating ginawa 2024. Ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. No? Magmula kanya sa Luzon Sea, Yes. Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Kalayaan Island Group. Okay. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga tweed, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Yung, oo nga, no? Kasi yung Kalayaan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. Ang totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandyan na sila sa high seas. Kaya nga tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippines. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi nyo nga, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake yung Ayun mga nga yan po. eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap. Dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak.
medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ka ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, ano UNCLOS, ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, ano ba yung clause? United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes, Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature, Yung mga land isla. features. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, Aha. may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Apo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman pa, nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ. Hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay Nandun sa na atin, yun eh. no? Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Aha. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Anong ibig sabihin niyang pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng derecha, para lang masabi nila, kaso si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun.